Dinipensahan ng ilang senador ang pag-aproban nila sa Filipino citizenship ng isang Chinese businessman. Sa gitna yan ng pagtutol ng kapwa nila senador dahil sa umano'y red flags. Kabilang ang koneksyon umano dito sa Pogo. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Lunes, sa botong 19-1 sa plenaryo ng Senado, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang paghingi ng Filipino citizenship ni Li Duanwang, isang Chinese businessman na mas kilala bilang Mark Ong, na nagninegosyo sa Pilipinas simula 1991. Mabilis lang ang naging pasada sa plenaryo, kasabay ng ibang ipinasang local bills. Pero wait lang, sabi na nag-iisang kumontra sa hiling ni Li Duanwang. I could not, in good conscience, vote to grant Filipino citizenship to Li Duanwang. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Li Duanwang sa Kongreso. Inisa-isa ni Senador Risa Ontiveros ang umano'y red flags. Si Li Duanwang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association, na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Koong. Sabi ni Ontiveros, hindi niya hinahatulan si Li Duanwang, pero sa rami raw ng red flags, hindi siya dapat agad-agad gawaran ng Filipino citizenship. Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, nang marinig niya ang mga umano'y red flag, humingi siya ng dagdag na requirement kay Wang bago umuo sa citizenship bill nito. In order naman lahat, no? Lahat ng required documents, no? Sinamit doon. Humingi sila ng requirements from the NICA, from the National Intelligence Coordinating Council. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports. Wala umanong konkretong ebidensyang mag-uugnay kay Li Duanwang sa Pogo. Sa normal na proseso, ipinipetisyon sa korte ang naturalization o proseso para maging Filipino citizen ang isang dayuhan. Pero may mga sikat na dayuhan na ring nabigyan ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng batas na ipinasa ng Kamara at Senado, tulad ng ilang basketbolista at isang Canadian vlogger. Sa kanilang citizenship bill, nakasaad ang mahalagang kontribusyon daw sa ating lipunan. Kaya tinanong si Gatchalian kung anong espesyal kay Li Duanwang. Hindi naman yung contribution mo yung talagang earth-shaking contribution. May-ari siya ng school, isang maliit na private school in Cagayan de Oro. At matagal na siya, dito siya pinanganak. No? Kasi sa atin, kung ang parents mo Chinese, kahit pinanganak ka dito, Chinese ka pa rin. No? So, dahil sa tagal niya dito, marunong niya siya mag-Bisaya, matagal na siyang nagnenegosyo dito. So, wala naman derogatory reports tungkol sa kanya. Walang issue of moral turpitude. Sa profiling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, na isa sa mga basihan naman ni Senador J.V. Ejercito, nakasaad aniyang matagal na sa Pilipinas si Wang at dito na nag-aaral ang mga anak. Aktibong miyembro rin aniya ito ng Chinese Chamber of Commerce at Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Li Duanwang tungkol sa isyung ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.